Okay po, so tayo po'y sama-samang magpuri sa ating Panginoon. At ano pa po ba ang best way para umpisahan ang oras na ito kundi sa isang dalangin? So lahat po tayo ay manalangin. Gracious Heavenly Father, maraming salamat po sa oras na binigay niyo, Lord, sa araw na itinalaga mo bilang anniversary, Panginoon, ng iyong church dito sa UBC dito. Panginoon, kayo po ang patuloy na maghari sa puso ng bawat isa sa oras na ito, Lord. At Lord, alam niyo na sabik kami, Panginoon, upang magpuri at itaas at i-proclaim yung goodness and love mo sa amin sa mga nagdaang panahon, Panginoon. Kaya, Lord, truly, inaasahan namin, Lord God, ang presensya mo, Lord, at patuloy namin pasasalamatan, Panginoon, ang kabutihan mo, ang faithfulness mo sa aming mga buhay. Father God, please be with us in this whole day, Lord. Kayo po ang gumabay sa lahat ng technicalities, Panginoon. Kayo po ang siyang magturo, kayo po ang siyang humawak sa mga instrumento at sa mga gadgets na aming gagamitin para po efficiently mai-proclaim namin at mai-share namin ang iyong kabutihan. Lord, sa iyo ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. And I know, alam na alam po natin tong kanta na to. And why don't we just have this joyful heart? Huwag na tayong mahiya. Ito na yung moment na iniintay natin na sama-sama tayong aawit sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. So, let's sing this song. Before you today, and there's this one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Sing, thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart. With a grateful heart. With a song of praise. With an outstretched arms, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Sing, thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. With a grateful heart.
with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, let's give it half of praise. Yes, thank you, Lord. Truly, hindi natatapos ang pagpapasalamat natin sa Panginoon. Patuloy nating awitan ng ating Panginoon ng isang pangpapuri at pag-awit. Lord, we will proclaim your goodness, Panginoon, sa aming buhay sa mga nagdaang panahon, Panginoon. Truly, you are good and faithful to us, O God, and we will forever sing of your goodness, O God. Let's continue to sing praises to God. Yes, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest nights, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yeah. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yeah. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendering now. I give you everything.
is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. You split the sea so I can walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I will sing of the goodness of God. Yeah. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. Sing it out. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Won't you continue to worship the Lord? Sing of His love and His goodness. Oh, I thank the Lord. You are good, you're faithful, Lord. Come and worship Him right now, church. He has been so, so good to you. Sa buong nagdaang panahon, sa mga buwan na lumipas, ang kabutihan niya ay patuloy na sumasakop sa iyo. Patuloy na nakapaloob ka sa kanyang pag-ibig. Sing of the love, your goodness, God. Oh, you're faithful. You're so, so good. Jesus, you saved us. You're good. Your love. You are love. Oh, we worship you now. You are good. You're faithful. You're faithful, God. Sing out your praises. Come and sing out. Lord, you're good, Lord.
to each and every one of us, Panginoon. We will never stop proclaiming your faithfulness, Father. We ourselves are witnesses of your faithfulness sa buhay namin, Panginoon. Help us to continually remember how faithful and how good you are sa araw-araw namin buhay, Panginoon. You deserve all the worship and all the praises, Father God. You alone are King of Kings, our Savior, O God, Lord Jesus. Come on, give your highest praises. Let's give a clap and praise to our Lord. Yes, Father. We will continue to celebrate your goodness of each and every one of us, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. So, sige nga, pakita niyo po yung best eye smile niyo sa mga katabi niyo. Yung mata lang. Paano yun? Okay, so maaari na pong makaupo ang bawat isa at maghanda po tayo sa another part of our worship to the Lord. Amen. Okay, praise God. Tayo pong lahat ay tumayo upang manalangin. Purihin ka, aming amang Diyos sa langit. Tunay kami po ay patuloy nagpapasalamat sa iyong kabutihan at iyong katapatan sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa 8 buwan na pag-iingat mo sa amin at sa iyong provision sa aming pangangailangan sa araw-araw. Truly, you are a good shepherd. Dalangin po namin, Panginoon, sa umagang ito, ay ikaw ay patuloy po namin mapapurihan sa espiritu at katotohanan. Ang mga kapatid at mga anak mo na narito, O God, buksan mo ang puso at isipan nila at kanilang mga labi na lagi po magpasalamat po sa iyong katapatan at kabutihan sa aming mga buhay. Yung mga kapatid namin na wala po rito, nasa kanilang bahay, Panginoon, anumang kalagayan at anong ginagawa nila, Lord, ikaw po patuloy na mag-ingat sa kanila at nawa, Panginoon, ang desire na pakikinig po ng iyong mensahe ay laging nasa kanilang puso. Sa oras na ito, Panginoon, gabayin niyo ang inyong lingkod at ang iyong banal na espiritu ang siyang manguna sa amin at magturo po sa amin ng iyong mensahe na magbibigay po ng kadakilaan sa iyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa 12 taon na kabutihan mo sa iyong iglesia dito, sa iyong mga tupa, sa lugar na ito, Panginoon, na kailanman na hindi mo iniwanan at hindi mo pinabayaan. Ngayon po kami po ay nagse-celebrate, nagpapasalamat po sa iyong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay sa 12 taon, Panginoon, na kami sama-sama na narito upang maglingkod sa iyo, papurihan ka at pasalamatan sa iyong kabutihan. Sa iyong kamay, O God, pinagkakatiwala po namin ang nalalabing oras na pagpupuri sa iyo, sapagkat sa iyo po ang kapangyarihan, ang kaharian at kapurihan magpakailanman. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Diyos. At makakaupo po tayo. So, ngayon po mga kapatid, ay gusto ko kayong batiin ng 12th church anniversary. Batiin niyo mga katabi mo. Happy anniversary. Di ba? 12 taong kabutihan ng Diyos, kailanman ay hindi siya nagkulang, no? Tayo po, sabi niya, all the days of our life, no? God is so faithful and so good in our life. Di ba? Na kailanman na hindi natin makakalimutan na dapat ang mga anak ng Diyos ay patuloy pong marunong magpasalamat. Ano mang sitwasyon, nandito ka man sa pandemic, na wala ka man ng trabaho, na wala ng kita, but still, thanks God. At least wala akong COVID, di ba? Purihin ang Diyos. Alam niyo po ba sa Bible, ay meron ang Diyos na pinagaling, ngunit hindi marunong magpasalamat. No? At ito'y matatagpuan po natin sa aklat ng Lucas 17. No? Introduction ko lang to eh. Ito po yung 10 ketongin
no, na pinagaling ng Diyos. Ngunit isa lang ang bumalik. Ang sabi rito, Jesus asked, "Didn't I heal 10 men? Where are the other 9? As no one returned to give glory to God except this foreigner." Sabi niya, wala man lang bumalik para magbigay ng kadakilaan, kalawalatian sa kabutihan ng Diyos. Ito pang foreigner. Ibig sabihin, kumbaga sa ating panon, itong pang unbeliever ang bumalik at magpasalamat. Sa ibang mga believer. Kasi mga udyo yung siyam eh. Nakita niyo po, no? Itong isang bumalik na ito ay tinuturing na non-Jews o Samaritans na bumalik para magpasalamat sa kabutihan ng Diyos. So, bilang mga anak po ng Diyos, tayo po ay nais kong samahan niyo magpasalamat po sa 12 taong kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kaya po ang team po natin ngayon ay Declaring the Goodness of God. Amen? So, ito'y matatagpo natin sa book of Psalms 23, verse 1 to 6. Itong Psalms 23 nito ay testimony po ito ni King David, no, sa katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Patutuo niya to eh. No, itong Psalms 23 na to. At ito'y inawit niya na may confidence. No, awit po ito eh, di ba? Kaya ang Psalms na pinapakita rito na ang Panginoon ang shepherd ng mga disipulo. Siya ang pastol, tagapangalaga. Itong Psalms 23 nito. So, how can we declare the goodness of God? Paano ba natin ma-declare yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay? We can declare the goodness of God by believing that God is good. We can declare the faithfulness of God by singing the goodness of God. Di ba? Yung katapatan niya, awitin, ang sarap umawit, papurihan ng Diyos sa kanyang kabutihan. Na every day of our life ay nararanasan natin ang kabutihan ng Diyos. Na walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Ito yung sabi ng Luke sabi ni Jesus Hindi ko yata na ito. In Luke 18 verse 19, no? Jesus said to him, "Why did you call me good? No one is good but one, that is God." No? Ito yung isang mayaman na lumapit kay Jesus Christ, di ba? Natatandaan niyo, rich young man na pinagpalit ang kayamanan pinagpalit si Kristo sa kayamanan, hindi mo ba? Sabi niya, bakit mo tinatago ako mabuti? Diyos lang ang mabuti. Amen po ba kayo dyan? Walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Kaya nga, ang sarap awitin po ng goodness of God in our life. Diba? All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Diba? Napakasarap pong i-meditate po ng mga lyrics na yun na nabumula sa puso. No? So, dito po ay meron tayong gusto kong pakita sa inyo na tatlo, yung tatlo lang. Although maraming good character ang Diyos, but on this text ay tatlo yung gusto kong pag-aralan natin. 3 good character of God that we need to believe. Na kailangan po nating paniwalahan. No? Kasi dinidescribes po dito ni David yung good relationship with God. No? Dito sa Psalms 23. He describes our good relationship with God. No? Because of your relationship with God is goodness. No? Ito yung sinasabi na napakaganda ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga tupa, ang isang pastol. No? So, una, I believe the Lord is our good shepherd. Maniwala tayo na ang Diyos ay ang mabuting pastol. Sabi po ng verse 1, no? Sabi nga ng Psalms 23, no? The Lord is my shepherd, no? I shall not want. Diba? So, diyan po, makikita po natin yung magandang relasyon ni David sa Diyos. No? Yan po. Una, bakit po natin nasabing ang ating Panginoon ang Good Shepherd? I-fulfill your satisfaction. Pinulfill niya yung satisfaction natin. Kaya nga sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. No? I have all the need. I have all that I need in my life. He will feed me. He will guide me and shield me. Di ba? Siya ang nagbibigay sa akin ng lahat ng aking pangangailangan.
Siya ang nagpapakain sa akin, siya ang gumagabay sa akin, siya ang nagpo-protection sa akin. Kilala po ni David yung character ng isang mabuting shepherd. Why? Because David was a shepherd himself before, bago siya naging hari. Di ba? Siya, nung makita siya ni Samuel, nung pinahanap siya, di ba, nagpapastol siya ng mga tupa. Si David, nakita niya kung paano nagpapasuso yung babaeng tupa sa kanyang mga anak. Kita niya yun. Nawi-witnessan ni David. David knew by experience the cares and tender affection of a good shepherd toward his flock. Na-experience niya yun. Yung pagkikare, yung pagmamahal sa mga tupa. Kasi shepherd siya. Kaya nga, ina-acknowledge niya that the Lord is the shepherd na nag-iingat sa kanya, na nagmamahal sa kanya. Na wala siyang ginawa kundi magpasalamat. Amen po ba dyan? At ganun po yung ginagawa natin na nagpapasalamat po sa kabutihan ng Diyos. There are times it took the risk to rescue the lamb. Di ba, minsan yung lamb ay nauulo sa bangin, di ba, nire-rescue niya, or may mga wolves na sasakmal sa kanya. No, nilalabanan ni David yun. Yun yung proteksyon ng pastor o ng shepherd sa kanyang mga tupa. Kaya nga, as a shepherd of the flocks of God, tayo ay nagpo-protection. Iniingatan natin, inaalam natin ang sitwasyon ng mga tupa. Baka meron na dyan mga ibang klaseng mangangaral na dinidisib na ang mga tupa, especially na sa mga panahon ngayon, maraming lumalapas na mga gospel grace, gospel happiness, puro kasiyahan, na hindi po inaayunan ng Bible. Amen po ba dyan? So, ang responsibility po ng shepherd is to protect the flocks. Amen. Alam ni David yun. Kaya nga dinideclare niya the Lord is my shepherd. Wala na akong aanapin pa. Di ba? Nasa akin na ang lahat. Sapagkat every day of my life, He is faithful and so good in my life, sabi ni David. He fed me, He protected me. Amen po ba dyan? So, this for David illustrate God's care of His people. Ini-illustrate ni David yung character ng shepherd, ng Diyos, na meron siyang pagmamalasakit sa kanyang mga tupa. Na He cares for His people. And our Savior Jesus Christ ay ganun din ang kanyang sinabi. Na sabi niya, ako ang shepherd. In John chapter 10:11, sabi niya, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Ang mabuting pastor, binibigay niya ang kanyang buhay para sa mga tupa. Yun yung pinapakita ni David na ang Diyos natin na nangangalaga sa akin, binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Hindi po ba? At ganoon din po si David. No, binibigay niya ang kanyang buhay para proteksyonan ng mga tupa na pinagkatiwala sa kanya. Hindi po ba? At ang sabi po ng verse 14, I am the good shepherd, I know my sheep, and my sheep know me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Kilala po ng shepherd ang kanyang mga tupa. Ang tanong, kilala kaya ng tupa ang kanyang shepherd? Di ba? Dapat tayo po ay kilala natin ang ating shepherd. Amen po ba dyan? Dahil kapag ikaw ay merong intimate relationship with your shepherd, wala ka nang aanapin pa, sabi. Wala ka nang hahanapin pa. Hirap kasi mapasok dito. So, in verse 16, sabi niya rito, I have other sheep that are not of the sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. Ang goal po ng isang great shepherd, ang good shepherd, ay pagsama-samain ng mga tupa niya. Ay may mga tupa daw na nawawala.
na kailangan mailagay din sa kanyang fence. Ang shepherd po talaga ay ayaw niyang may nawawala. Hahanapin at hahanapin niya ang isang tupang nawawala. Di ba? Sabi, iniwan ng 99 para sa isang tupa. Alam niyo po, tayo pong mga anak ng Diyos ay meron din tayong responsibility. No? Ano yung pwede nating maitulong sa shepherd? Una, ang kanyang gusto ay makita yung mga nawawala. Sabi niya, marami pa eh. I have other sheep that are not of the sheep pen. Meron pa, wala rito. Kaya tayo po ay tulungan natin na hanapin yung mga tupa na yon na isama sa kanyang kawan para pangalagahan. Ito yung sabi ng Diyos kay Ezekiel. You are accountable to the blood of those people who died because of their sin. You never warned them. Sabi niya, hindi mo sila binalahan na nabubuhay sila sa kasamahan, mamamatay sila sa kanilang kasalanan, pero pananagutan mo ang dugo, ang buhay ng taong yon na namatay na hindi mo sinabihan. Amen? Meron tayong responsibility. You listen to me, sabi ng Diyos kay Ezekiel. Listen to my words. Naalala ko lang po yun, nakalimutan ko na yung chapter and verse. You are accountable to the blood of that wicked man who died for his sin. Mananagot po tayo. Lagi nga po natin sinasabi na papayag ka ba na ikaw lang ang maliligtas, yung mga mahal mo sa buhay, hindi. Mga kaibigan mo, mga kapitbahay mo, kumpare, kumari mo, tita, tito, lolo't lola, nanay at tatay, kuya at ate, di ba? Kapatid. Hindi ka papayag. Kaya nga sila Cornelius, si Lydia, yung the jailer, hindi pumayag. Dinala nila si Pablo sa kanilang tahanan para mangaral. Di mo ba? So when David considers that God is shepherd, he can boldly say, I shall not want. Kaya sabi niya, I shall not want. I have nothing to desire anymore kasi nasa akin ang lahat. Because he knows his shepherd. His shepherd is faithful and good. Sabi niya, the shepherd will supply, I'm supplied. Sabi niya, with whatever I need. Binibigay niya ang lahat ng aking pangangailangan. And if I have not everything I desire, kung wala man yung mga bagay na aking ninanasa, sabi niya, I may conclude it's either not for me or not good for me. Na baka hindi para sa akin yan. Baka hindi makabubuti sa akin yung aking ninanasa. Kaya hindi binibigay ng aking shepherd. No? Or, it shall be on due time. Baka may tamang panahon yung aking ninanasa ay doon ibibigay ng aking shepherd. Di ba? Kasi, ang great shepherd, ang siyang nakakaalam kung ano makakabuti sa atin. May mga desire kasi tayo na alam ng Diyos na hindi makakabuti sa atin. Or may desire tayo na alam ng Diyos, hindi pa itong panahon para mabigay mo, makamtan mo yung ninanasa mo. I know my perfect time para sa iyo. Di ba? Kaya huwag kang magagalit sa shepherd mo, sa Diyos mo, na nakakaalam ng iyong pangangailangan. Huwag kang magtampo. Di ba? So, sabi nga, believe that your shepherd is a good shepherd. Pangalawa, no? If not only fulfill your satisfaction, the good shepherd provided the grace and guidance in your life. Sabi nga niya rito, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. Sabi ni David, He leads me in paths of righteousness for His name's sake. See, the happiness of the believers as the sheep of God's pasture, they are well placed. Nilagay sila sa tamang lugar. Di ba? It makes me lie down in green pasture. No? They are well laid. No? Nilatag sila sa magandang pastulan.
na sa talagang masaganang pagkain na damo. Sabi nga, He makes me lie down in green pasture. Di ba? Sa masaganang pastulan. Di ba? Yung mga tupa, yung mga sariwang damo, doon sila dinadala ng pastol. Di ba? Para kumain, magpainga, mag-enjoy, mag-happy-happy. Ganun po yung ginagawa ng Diyos sa atin bilang mga anak niya. There are times hindi lang natin nare-recognize yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Nane-neglect po natin magpasalamat. Di ba? Huwag tayong gumaya doon sa siyam na ketongin na matapos na makamta ng kagalingan ay nakalimutan man lang magpuri at magpasalamat sa Diyos. Di ba? So, it means we have the comforts of this life. Bagamat nasa pandemic ang mundo, pero yung comfort na binibigay ng shepherd ng Diyos ay nasa atin. Yung kapayapahan, yung joy, di ba? Ang sarap kasi magkakasama tayo ngayon by the grace and mercy of God. Di ba? Bagamat nasa new situation tayo, naka-face shield, naka-face mask, but still, the faithfulness and goodness of God ay pinapadama niya pa rin sa atin na dapat natin pasalamatan ng Diyos. Amen po ba dyan? Na, so sa mga maka-Diyos na tao, sabi po rito, na nakatikim ng kabutihan ng Diyos sa lahat ng kanyang kasiyahan, kahit na mayroon siyang kaunti sa mundo, ito ay isang masaganang pastulan. Kahit konti lang yung sa tingin ng tao na konti lang ang material na bagay siya, pero wow, masagana. Pinuprovide ni Lord ang lahat ng wala na akong hanapin pa. Sabi niya, I shall not want. Nasa akin na yung great shepherd, kasama ko eh. Ano pang hanapin ko? Andiyan yung provider ko, andiyan yung protector ko. Di ba? Faithful ang aking shepherd. So God makes His believers to lie down. Sabi nga, He gives them quiet and contentment in their own minds. Meron silang kapayapahan. May kontento sa buhay. Wala nang hinahanap pa. Ano man ang kanilang kapalaran, ang kanilang kaluluwa ay payapa at may kagalakan, nananahan at ang kapayapahan sa Kanya ay ginagawang masagana ang Kanyang pastulan. Amen? Sabi nga, they are well guided. Well led, sabi nga, no? Sabi niya, He led me, no? In paths of righteousness for His name's sake. Those that feed on God's goodness must follow His direction. He directs their eye, their way, and their heart into His love. Di ba? Na, kasi yung mga nakakaranas ng kabutihan ng Diyos, no? Dapat sumusunod ka sa direction ng Panginoon. No? Dapat nakikita mo yung pinapakita ng Diyos sa iyo. Kung saan ka dapat tumungo. No? Na dinadala kanya sa kanyang pag-ibig. No? Yung pag-ibig ng Diyos ay kailanman hindi tayo iniwanan. Di ba? God provides for His people not only food and rest, but refreshment also and pleasure. Di ba? Pati pleasure, di ba? Pinasasaya niya ang buhay mo, pinuprovide niya yung para magpapaligaya sa iyo. Kahit pansamantala man lang, di ba? Sa mundong ito. Hindi lang pagkain. Pinagpapahinga ka niya, di ba? Binibigyan ka niya ng refreshment in life. Sabi nga ni David, I-restore my souls. No? Kasi nung si David po ay nagkasala, no? Inuusig siya ng kanyang puso sa kanyang kasalanan. Dahil ipinamukha sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ni Prophet Nathan yung kasalanan ginawa niya, na pangangalo niya. Hindi lang pangangalo niya, murder pa. Isipin mo, hinangkin niya na yung asawa ng mga asawa ni Uriah, pinapatay pa niya, nilagay niya sa front line ng gera para mamatay, para ma-cover up niya yung kasalanan niya. Tinago niya yun. Pero wala kang maitatago sa yung shepherd. Diba? Kaya nung maramdaman ni David John, ay sabi ng Diyos sa kanya, sa 2 Samuel, yung tinago mong kasalanan, ang kabayaran niyan, expose ko naman.
na yung mga kasalanan ng sambahayan mo, yung asawa mo, asawahin, alam ng mga tao, ng ibang tao. Di ba? Ganun po yung consequence ng kasalanan. Ang bigat po. Pero, natanggap ni David John. Kaya nga, nung sabi niya, nung tawag doon, inusig siya ni Samuel, kinol ni Samuel yung attention niya, ay ni Nathan, sa book of Samuel, sabi niya, then David confessed to Nathan, I have sinned against the Lord. Then Nathan replied, yes, but the Lord has forgiven you, and you won't die for this sin. God is good. Napakabuti talaga ng Diyos. Bagamat siya'y nagkasalang matindi, ngunit na ma-realize at pinamukha sa kanya yung kasalanan niya, immediately, inadmit niya sa sarili niya na nagkasala siya sa Diyos. Kaya nga, alam niyo po ba, pag tayo nagkasala, huwag na tayo magdailan. Admitin mo at ang Diyos patatawarin ka. Yun, sabi niya, but the Lord has forgiven you. Sabi ni Nathan. Kaya naisulat po ni David dito, inawit niya ito, na sinulat niya ito sa Psalms 51. Restore to me the joy of your salvation and make me willing to obey you. Amen? Sabi niya, restore yung kagalakan ng aking kaligtasan. Nawala kasi. Nawala yung kagalakan ng kanyang salvation dahil sa nagawa niyang kasalanan. Pero na ma-realize niya at na-receive niya yung forgiveness ng Diyos, sabi ni Nathan, pinatawad ka na, hindi ka na mamamatay sa kasalanan mo. Kaya sabi niya, restore to me the joy of your salvation and make me a willing to obey you. Amen po ba dyan? So it is the character of the Lord as shepherd. Ine-emphasize po dyan yung grace and guidance, yung biyaya. No? The grace and guidance are followed by the ultimate basis for His goodness. No? Yun yung goodness ng Panginoon. Binubuhos niya yung biyaya at mercy and guidance po sa atin bagamat nagkakasala tayo. Then you will shout and declare, God is good. Kaya nga, declaring the goodness of God. Amen? His name's sake, for His name's sake, sabi nga, He restores my soul, He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Sabi niya, yung pangalan ng Diyos ay very powerful, may authority. His name's sake. Di ba? Kaya nga sabi niya, in John 14, no? You can ask for anything in my name, and I will do it. So that the Son can bring glory to the Father. Yes, ask me for anything in my name and I will do it. Anything? Nakita niyo po yun? Ano mang ingin mo sa pangalan ni Jesus, gagawin niya. As long as yung iniingi mo, magbibigay po ng glory sa Diyos. Baka mamaya yung iniingi mo, hindi makapag-glorify sa Diyos. Di ba? Ibibigay ni Lord. Maniwala ka lang. Sabi niya, so that the Son can bring glory to the Father. Kaya pag binigay ni Lord yung iniingi mo, gagawin niya para mag-glorify ang Diyos sa masalangit. Kaya pag umingi ka, make sure mag-glorify si Lord sa iniingi mo. And Jesus will do it. Amen po ba yan? Maliwanag po ba? Ganon kabuti ang ating great shepherd. Sa letter C naman, ito ang sabi, comforting and protecting. Believe the Lord is our good shepherd. He comforts you and protect us. Sabi nga sa verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. So ang point po rito ng Psalms 23 verse 4 is that even when we might have reason to be afraid, kahit tayo may dahilan, natatakot tayo sa pandemic na ito, di ba? Ito yung reason kung bakit tayo natatakot. We do not need to fear because God is with us. Sabi ni David.
Kahit tayo nasa gitna ng kapahamakan o kamatayan, anino ng kamatayan, we have nothing to fear because God is with us. Kaya in the middle of pandemic, just use the wisdom that God gave us. Follow the health protocol. Do not fear because God is with us. Yung sinasabi ng Psalms. Tama mo ba? Kaya wag tayo masyado maging hyper, kamukha ng iba. Sila na sa akin, hindi kailangan niyang patient niya, face mask, sabi ng mga pare. Kaya yun, daming tinamaan tuloy sa kanila sa Quiapo. Hindi, tayo po ay merong responsibility sa wisdom na binigay ng Diyos sa atin. Binigyan tayo wisdom eh. Di ba? At binigyan tayo ng Diyos ng ability to obey the government. Because God instituted government to put everything in order. Kaya ako po hanggang ngayon talaga, hindi nila ako mahahatak mag-basketball doon sa harap namin. Kaganda-ganda nga ng basketball court namin Naka-covered, kaganda, linis. Ano nga, pastor? Lalo tayo. Sabi ko, pinadadala ko kayo ng message ko na wag maglalaro, bawal, tapos maglalaro ako. Paano ako paniniwalahan yan? Di ba? Mamaya, hindi na mag-basketball mamaya mga tagapantok. So, ang point dito, ng Psalms 23, we do not need to fear because God is with us. And He will take care of us. Iingatan niya tayo. Lord God, like a shepherd, knows what He is doing and has our best interest in mind. Alam niya yung interest natin. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. Alam niya ang makakabuti sa kanyang mga tupa. Because He is a shepherd. Kilala niya ang kanyang mga tupa. Alam niya ang pangangailangan ng kanyang mga tupa. Alam niya ang nararamdaman ng kanyang mga tupa. Amen po ba dyan? Alam niya, kasi kasama niya. Yun si David naranasan niya yun. Kaya sabi niya, He is my shepherd, I shall not want. Yeah? Amen? Sabi nga, but many people, sa buong mundo, ang daming tao ngayon, takot na mamatay sa COVID. Hindi po ba? Tama po ba dyan? Naniniwala ba kayo? O hindi kayo naniniwala? Naniniwala. Kaya kayo nagpe-patient saka nagpe-face mask Di ba? Kasi hindi naman natatakot mamatay, kundi protection. Kasi nga, sabi ko, binigyan tayo ni Lord ng wisdom. Di ba? Sabi nga rito ni David, but even in death, we do not need to fear. For God is with us, and we will protect and comfort us through it all. Yung bagay na nagbibigay ng takot sa iyo, the Lord will comfort you. Because He is a good shepherd. He will protect us. He will guide us every day of our life. He is faithful all of our life. And God is so good. Amen? Kailanman hindi siya nagbago. Pangalawang karakter po ng Diyos na gusto kong paniwalaan nyo. Believe the blessing is from our good shepherd. Maniwala kayo na ang mga blessing ay nagmumula sa ating shepherd. No? Naranasan ni David to Tingnan niyo po, sabi niya sa verse 5, You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. So the biblical imagery of anointing is frequently associated with blessing. Na yung anointing, blessing minsan ang tawag diyan. So, believe the blessing is from our good shepherd. Testimony to God's goodness. Ito'y patotoo ni David sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Mula sa magagandang regalong biyaya ng Diyos sa kanya, ngayon ay kinikilala niya ang katapatan at pananatili ng kanyang
kahabagan sa kanyang buhay. Kinikilala ni David yun. Yung katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Sabi nga dito, no? A cup runs over when it cannot hold all that is being poured into it. Sabi niya, hindi na mapigilan yung pagbubuhos ng pagpapala, kaya nag-overflow yung lalagyan. My cup overflows. Kasi sumusuko na sa pagpapala eh. Tama na Lord, tumatapon yung blessing, sayang. Di ba? Remember, the blessing is from our good shepherd. Nagmumula po ito sa ating great shepherd. No? Yun po ang ibig sabihin ng my cup overflows. No? Nag-overflow ang pagpapala. The emphasis of Psalms 23 is the good shepherd's loving grace for his sheep. Yun ang emphasis ng verse na ito na 5. The loving grace for his sheep. The Lord not only gives his people what they need, but he supplies abundance in the midst of difficult times. Naranasan niyo po ba yun? Hindi lang binibigay yung needs natin, pero sinusupply niya ng masagana sa gitna ng kahirapan. Naranasan niyo po ba itong pandemic? Hindi kayo nagkulang? Diba? Because God knows, the shepherd knows what we need in the midst of pandemic. Abundant supplies. Yung verse 5, sabi niya di ba? You overflow my cup. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. No? Kapag ikaw ay meron talagang intimate relationship sa iyong shepherd, pati yung mga sa paligid mo ay maangginan ng pagpapala. Diba? Kasi nagmula sa iyo, binuhos sa iyo, nag-overflow, pati yung mga kasambahay mo, masishare ng blessing mo. Tama, di ba? Kaya pag ikaw ay na-curse naman dahil sa kasalanan mo, pati kasambahay mo, damay. Damay-damay po yan eh. Amen po ba dyan? No, kaya nga sabi ni Ezekiel, kapag hindi mo sinabihan yung mga mahal mo sa buhay sa masamang gawain nila, at pag namatay sila dahil sa kanilang kasalanan, mananagot ka sa kanyang kamatayan. We are accountable, sabi ni Hezekiah. Amen po ba dyan? This abundance is not limited to material blessing under the old covenant, no? But it also includes the Holy Spirit's future outpouring upon all who has. Hindi lang ito sa material blessing, kundi pati ito ay yung pagbubuhos po ng banal na Espiritu sa kanyang mga anak. In Luke 11, makikita po natin, verse 13, ito po. Hindi lang kasi nakapokus si Lucas, no, sa material things, kundi gusto pakita ni Lucas dito yung gifts ng Holy Spirit. So if you simple people know how to give good gifts to your children, sabi niya, di ba? How much more will you, Heavenly Father, give the Holy Spirit to those who ask Him? Ba't biglang naging Holy Spirit? Makakain ba yun? Di ba? Nakakita niya si Luke, no? Sabi niya, kung kayong mga masasamang tao, binibigyan nyo ng magagandang regalo ang inyong mga anak, lalong-lalo na ang inyong amang na Diyos sa langit, ibibigay niya sa iyo ang banal na Espiritu dun sa mga umiingi. So Luke is interested in the works of the Holy Spirit, dun sa pagkilos ng Holy Spirit, na makikita po natin to sa gift of the Spirit is our highest good. Na mas mahalaga ang gift of the Holy Spirit sa ating buhay kaysa sa mga material things. Pinapakita ni Luke. Dahil kapag ang Holy Spirit ay nananaan sa iyo, wala ka nang hanapin pa. I shall not want, because the Spirit of the Good Shepherd is dwelling in me.
Amen po ba doon? Nothing you can ask anymore from the Good Shepherd. Because the Spirit, the Father, the Son, and the Holy Spirit is dwelling in us. Di ba? Sabi po ng John. I and the Father will make you our home. And do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit in you? Yung Trinity, nasa atin. Amen. Kaya lang hindi natin ma-enjoy, hindi natin mapaniwalahan. Nagdududa tayo. Okay, magduda. Believe it. Kaya nga, believe eh. Si John eh. Wala ka makakabasang faith doon kay John eh, kundi believe eh. Di ba? Ginagamit niya, believe, believe, believe. Di ba? Amen? So, tingnan niyo po, ano ba ang kapangyarihan o gawain ng banal na Espiritu sa kanyang mga anak, sa kanyang mga mananampalataya? Tingnan po natin yung sulat ni Pablo sa Roma 8. Mga kapatid, sabi niya, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman. Kaya hindi na tayo dapat mamuhay hayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Sabi niya, verse 14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Sabi ko nga po, do sa book of John, chapter 1, verse 12, if you believe and accept that Jesus is the Son of God, you have the right to become children of God. Exalted title that you are a child of God. Kakaiba yun. Uy, anak ako ng Diyos. Di ba? Di ba, nagsabi ng Bible, kung ikaw ay anak ng Diyos, you have the right to call Father, Father. Binigyan ka ng full authority ng Diyos na tumawag ng Ama, Ama. Binigyan ka in the name of Jesus. Kaya huwag po tayo matakot. Hindi mo ba? Verse 16, sabi niya, ang Espiritu nga ang nagpapatotoo, kasama ng ating Espiritu, na tayo'y pakisabi nga, sigaw, na tayo'y mga anak ng Diyos. Yung Espiritu ng Diyos, sa Espiritu mo ay sinasabi niya, anak ka na ng Diyos, maniwala ka. Di ba? Nothing to worry. Anong wino-worry mo? Yung mga bagay-bagay sa mundong ito, na one day iiwan mo naman. Isipin mo, yung pupuntaan mo, pag wala ka na sa mundong ito. Di ba? Focus your mind on things above, not on things on earth. While you are on earth, just enjoy the blessing of God, but still focus your mind on things above. Di ba? Sabi niya Sabi niya, anak ka na ng Diyos eh. Anong kinatatakot mo? At yamang mga anak na tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang nagtagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama Niya. Kung nag-suffer ka, nakatulad ni Jesus Christ, nag-suffer sa paggawa ng mabuti, pagdating ng glory, kasama kang i-glorify. Di ba? Di ba, nagsasuffer kasi, hindi na pwede ito, hindi na pwede, di ba? Kasi, alam mo, mag-grieve ang Holy Spirit, di ba? Sabi nga, do not grieve the Holy Spirit pag gumagawa ka ng masama. Amen? So, nagsasuffer ka. Kasi hindi ka na makasabay doon sa mga kaibigan mong gumagawa ng kalokohan na dati mong ginagawa. Naiinggit ka tuloy, di ba? Naiinggit ka tuloy sa mga nasa kanto, tabi-tabi ng tatagayan. Sarap naman, nagkakantaan, nagkakaroke. Dating ganun ka, nangunguna ka pa, pero pag nakikita mo, parang gusto ko yatang sabi naman, Lord, di ba sabi mo naman, wag lang maglalasing, pwede namang uminom. Di ba? Justify mo pa, di ba? Ang tanong, bakit ka uminom? Para ano?
So the Bible emphasizes the excessive love of God. Pinapakita dito yung matinding pag-ibig ng Diyos. Excessive love, excessive blessing, and power that God desires to pour out on those who love Him. Ang desire ng Diyos ay buhos ang pagpapala doon sa mga nagmamahal sa Kanya. Yun. My cup overflows. I shall not want. Sabi ni David, alam niya to, naranasan niya, patutuo niya to eh. Di ba? So Jesus reflected God's generosity when He said, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Kaya nga, sabi ni Jesus Christ, yung magnanakaw nandito para nakawin, tanggalin ang kagakalakan ninyo sa buhay. Lagi kayong bigyan ng takot. Pero ako naparito, bigyan kayo ng buhay. At ang sabi ng Panginoon, ako'y naparito upang kayo'y bigyan ng buhay. At ang sinasabi niyang buhay dito masagana ay buhay na walang hanggan. Amen? Abundant life na aantong sa eternal. Amen? Hindi pansamantalang buhay. So si Paul continues the theme in Ephesians chapter 3 verse 19-21 and describe God as the one. No? Ephesians 3, sabi niya rito, at naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa. Ano? Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang nag-aari sa atin. Na abundant, na alos hindi natin maisip paano tayo nakarahos, mabiyaya sa 8 buwan na pandemic na ito. Di ba? Abundant light, abundant amazing grace, di ba? Sabi niya, sa Kanya ang kalwalatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo, si Jesus, magpakailanman. Amen. Yun sabi ni Pablo. Ba't kayo natatakot, sabi niya. So ang Bible po records many mighty things done when people were filled with the Holy Spirit. Dami po. No? We are urged to be filled with the Spirit. Sabi ni Pablo, be filled with the Spirit of God, not the spirit of wine. Di ba? Yung sabi niya eh. Tingnan niyo po. Kung bang yung baso ay gusto mong lagyan ng gatas, ngunit ang basong ito ay may dumi, lalagyan mo ba? Hindi mo lalagyan kasi marumi. Ganon din ang Holy Spirit. Kapag ang iyong puso ay punong-puno ng kasamahan, hindi siya mananahang. Kailangan palinis mo muna yan para siya manahang. Amen? Yun po. Di ba? Sa EGL nga, sabi nga, yung illustration doon, di ba? Wow na wow ka. Di ba? Gusto mong minom ng tubig, pagbukas mo ng rep. Tapos, wala ka makitang baso. Nakita mo yung baso. Puro ipis. Iinom ka ba doon? Hindi, di ba? Ganon din ang Espiritu ng Diyos. Mananahan ang Espiritu ng Diyos the moment that your heart cleansed by the blood of Jesus, by having a repentant heart. Amen po dyan? Kailangan malinis pong puso. No? Sabi, it is only when our hearts are filled with God that we can accomplish all He desires to do through us. No? Lahat ng desire niya, gusto niyang gawin para sa atin, sa pamamagitan natin, His grace knows no limits to those whose hearts are wholly His God. Walang limit po yan dun sa lahat na nagmamahal sa Diyos. Amen? He desires to fill us with the Spirit until our cup overflows. Hanggang umapaw po ang ating sisidla. Bubuhos niya ang pagpapala, pati ang Holy Spirit. Sabi nga, di ba, ni Luke, kung yung mga masasama, binibigay ang mabubuting regalo sa kanya mana, lalo ng ating amang Diyos sa langit, ibibigay niya ang Holy Spirit sa kanya, mga umiingi. Kaya you ask the Holy Spirit,
Bibigay ng Diyos yun. Panguli, believe goodness and love of the Good Shepherd will follow you all the days of your life. Ano yung kanta? Cause goodness running after me, di ba? Ano? Pakisa kanta nga. Di ba? Amen. The goodness of God's running after you. Kaya, yung kantang yun, kinuha yan dyan sa Psalms 23. Alam niyo po ba yun? Amen po ba dyan? So sabi ng Psalms 23 verse 6, dito tayo matapos, surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. You can only claim that if you acknowledge the verse 1, that the Lord is your shepherd. Pwede mong sabihin, surely goodness and love will follow me all the days of my life. Because the Lord is my shepherd, I shall not want. Amen po ba dyan? If you are a sheep of God, you can claim that verse. At yan ang sabi ni David. Naranasan ni David yan sa buong buhay niya. Now, David expresses his conviction in that verse that the Lord's goodness will be with him throughout his life. Yan yung conviction niya eh. No? The goodness of God throughout his life, sabi niya. Whether green pasture and still waters lay ahead, David was required to walk through the valley of the shadow of death. Inallowed pa rin siya. Kahit magandang pamumuhay, maganda yung pastulan, nandyan lahat, magandang kalagayan niya sa buhay. But still, ina-allowed ni Lord na ikaw ay lumakad doon sa mga testing and trials in your life. Ina-allowed, di ba? Ito, itong sitwasyon ito, that is, God allows that. No? Pero, the Lord goodness will accompany us. Ang kabutihan ng Diyos ay laging nasa atin. He will protect us, He will guide us, He will provide all that we need on our daily lives. Amen po ba dyan? Over the years of his long life, David had found that God is good all the time. The Lord's unfailing love would be present with him every step of life's journey. Every day of his life, the presence of God is with him. So si Paul in-encourage din po tayo in Romans 8:38-39, di ba? Ang sabi niya, to count on God's love in all of life's circumstances. Nothing can separate us from His unfailing love. Di ba? Walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sabi ni Paul, shall tribulation, shall famine, shall death, or life, nothing can separate us from the love of God. We can use trials to make us more aware of God's love. Di ba? So that we grow. No? Para lumago tayo. Lagi nating maranasan ang kabutihan ng Diyos at katapatan ng Diyos sa ating buhay at tayo'y magdideclare lagi, God is so good in my life. Even though I through the valleys of shadow of death, but God is with me. He never leave me nor forsake me. Amen? I will thank God for His goodness in my life. Kesa yung magagalit ka pag nasa trial ka. Bakit ako pa, Lord? Di ba? Naglilingkod ko, ang buti ko naman. Oh, sabi na, buti ka. Di ba? Natin pagmalakihan ng Diyos. In-anticipate po ni David, at the end of his life, he would enter heaven. Alam niya yon, the house of the Lord. Sabi niya, I will live forever. No? Sabi niya. David says, goodness and mercy having followed me all the days of my life on this earth. When that is ended, sabi niya, I shall remove to a better world to dwell in the house of the Lord forever, in our Father's house above, where there are many mansions. Di ba? In my Father's house, there are many mansions.
Sabi ni Jesus sa mga disciple, excited na po ba kayo makita yung mansion nyo sa langit? Ha? Excited na po ba kayo? Sino excited po? Taas ang kamay. Parang, ayaw pa. Sabi mo, Lord, baka hindi pa fully furnished. Wag muna, Lord. Pagka fully furnished na, punta na ako dyan. Sabi ni Lord, no pa fully furnished, no? Amen? So, just as shepherds guarded their sheep and cared for them day and night, so does God care for us. Di ba? Di ba, shepherd po, day and night. Ganon din po ang Diyos. Day and night, iniingatan po tayo. Pati sa pagtulog mo, nakatingin siya sa'yo. Ang lakas magilik nito. Misis ko, galit na galit sa akin yun. Kasalanan ko ba yung malakas ang magilik, di ba? Music into my ears. Yeah. So even when life gets difficult, God protect us, guide us, and never leave us. Diba? Kahit sa hirap ng buhay, andyan siya. No, nakakaranas tayo, pero yung guidance and protection ng Diyos ay nandyan. We can trust that God is the perfect shepherd. Amen? So, ang shepherd po ay binibigay lahat para sa tupa. Ang tupa kaya, ano naman ang kaya niyang bigay sa shepherd? Di ba? Isang bagay lang ang pwedeng ibigay ng tupa sa shepherd. Yung kanyang gatas para may mainom ang shepherd. Di ba? Hindi yung karne niya, kundi yung kanyang milk for the shepherd. So, I pray na sana po ay in 12 years po ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay dito sa iglesia, I always declare the goodness of God. Anyway, yan po yung team natin eh. Declare the goodness of God in our life every day of our life. No? Ano po yung conclusion natin? Pakibigkas nga. In declaring the goodness of God, the Lord is our good shepherd. Tayo pong lahat ay manalangin. Purihin ka, aming amang Diyos sa langit. Tunay, Panginoon, aming ipapahayag ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. All the days of our life, you are so faithful. All the days of our life, you are so good. Your mercy and goodness, all the days, we are blessed. We are highly favored. Salamat, Panginoon. Our cup overflows because of your goodness. Umaapaw ang pagpapala at ang kabutihan mo sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa araw-araw na pag-iingat mo sa iyong mga anak. And we pray, Lord, na yung mga kapatid namin na wala rito, nawa, Panginoon, kapag na-upload po ang video na ito, ay mabless din sila, Panginoon. Magpasalamat po sa iyong kabutihan sa kanilang mga buhay sa araw-araw. Tunay, O God, sa iyong kamay ay patuloy po namin pagkakatiwala. Ang mga nalalabi namin buhay sa mundong ito ay gamitin mong instrumento for your glory, O God. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kabutihan. Kaya mga kapatid, lagi nating alalahanin, every day of our life, pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Sapagkat siya lamang ang dapat sambahin at papurihan sa ating mga buhay. Kaya sa buong linggong ito, I pray, sa kalooban ng Panginoon, patuloy tayong mabuhay na may kapayapahan at kagalakan at bagong buhay kay Kristo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless po. Happy anniversary. Nawa ay na-bless kayo sa message kahit nabibitin tayo paunti-unti and still ay hindi po naging hadlang po mga bagay na yan.